yan manguna o mamuno sa gawain ng Panginoon. Hindi ho ganon ang totoo ang paglilingkod. Mga kapatid, tandaan po natin, yun po ay kusang paglilingkod sa Lord. Amen? Amen. Okay? Meron man o wala, umaraw man o umulan, tuloy ang gawain ng Diyos. Isa o dalawa ang Okay. pinila. Now, number 3. Panghuli na po. Do not confuse the two. Huwag tayong malito sa dalawa. Dapat iwalay natin ang eternal salvation at saka yung temporal salvation. Hindi ko sinasabi na wala ng parte si Lord sa temporal. Yes, andyan pa rin. Pero ang tao kailang gumawa. Tama? May aksyon ang tao. Kaya nga, work out your own salvation. So, malinaw po dito, sa Biblia po ba merong eternal at saka temporal na talata? Meron. Basahin po natin. O. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Ito tandaan natin ito. Ito napakahalaga. Verse 18. Pakibasa sa Maymay. 2 Corinthians chapter 4 verse 18 po. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hangganan. Amen. So, tingnan niyo po, mga kapatid. Ito, dalawa to. Eternal salvation at saka temporal salvation. Ang eternal salvation ba nakita natin? Hindi. Yung sa langit Tama? Sa langit Ang temporal ba nakikita? Nakita. Yes. Nakikita ba pananampalataya natin? Yes. Nakikita ba yung ating pagsunod sa Lord? Yes. Nakikita. Yes. Ginagawa natin lahat, nakikita. Kaya sabi ni Pablo, malinaw po. No? Nasabi po dito, samantala kami ay nagsitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakakita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Dito po sa lupa, nakikita. Datapat ang mga bagay na hindi nakakikita ay walang hanggan. So yun po tinatawag na eternal salvation at saka temporal salvation. Now, bago tayo magtapos mga kapatid, no? Alamin natin eternal salvation. Eternal salvation by grace alone. God's work alone. Saves from eternal condemnation. Cannot be lost. Hindi nawawala ang eternal salvation. Okay? Timely salvation or temporal salvation here on earth often connected with obedience. Dapat lagi tayo nakakonect sa pagsunod sa Panginoon. Believer's responsibility. Dapat magawa natin ang ating mga responsibilidad sa Lord. That is temporal salvation. Saves from dangers and consequences in this life. Saves from temporal damnation. Now, pag sinabing temporal damnation, yung temporal mo dito sa lupa ng kapahamakan dito habang ikaw nabubuhay. Okay? Saves from evil works of man. No, mga masamang mga gawa ng mga tao. Saves from wrong doctrines and practices. No, kailangan tayo maligtas doon sa mga maling doktrina, sa mga bulaang doktrina, at sa mga maling pamumuhay. Okay? God is sovereign and man is responsible. Conclusion, the Bible teaches more than one sense of salvation. Kaya nga more than kasi ang salvation higit sa isa. No? Dalawa ito, yung eternal salvation at saka temporal salvation. Pero ang temporal malalim, marami. Tama? Okay? Ang eternal salvation naman ay isang Diyos lang gumawa, ngunit may kanya-kanya silang gawain tungkol sa kaligtasan. Sabi po dito, there's only one eternal salvation, completely accomplished by God through Jesus Christ. But there are many timely salvation in the Christian life, where God blesses His children through obedience, faithfulness, and walking in His truth. Totoo naman po talaga yon. Ang pinagpapalang anak ng Diyos, yung sumusunod
at may katapatan at lumalakad sa katotohanan na kasama ang ating Panginoon. When reading any verse about salvation, always ask. Lagi natin babasahin ang pagka binabasa natin ang tungkol sa kaligtasan, lagi nating tatanungin, who is being saved? Di ba? Saved from what? No? Kasi may context po yan eh. Saved by whom or by what means? No? In the context, eternal or temporal. Okay? So malinaw po yan, hindi porke nabasa nating saved, salvation, ito na sa langit agad. Hindi po ba? Meron sa langit at meron sa temporal na kaligtasan dito sa mundo na ating ginagalawan. Following this question, self as rightly divide the Word of God and preserves the biblical truth that eternal salvation is by grace alone, while timely salvation concerns the believer's daily walk and deliverance in this present life. Purihin po ang ating Panginoon, nawa, naintindihan po natin, ang eternal salvation at saka temporal salvation, magkaiba, hindi magkasama. No? Hindi mikos-mikos, mga kapatid, para hindi tayo malito. Okay? So bago tayo